Okay, magandang umaga ulit, class. Magandang umaga po. Okay, ngayon ay nais kong tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Tumayo ang lahat. Mamulahan mo ito, yes, very more. Nice to Amen. Bago magsiupo ang lahat, at tinanin muna ang ilalim ng inyong mga upuan. At kung may balang na tutulog, ito at ilagay sa tamang basurahan. Maaaring ihanagin ng maayos ang inyong mga upuan. May iban ba sa klase ng class? Wala po. Magaling kung walang iban. Magaling dahil walang iban. Ngayon ay may matutunan naman tayong bagong aralin. Okay. Kumusta naman ang umaga ng aking mga nagagandahang estudyante riyan? Kumusta? Dahil maayos, ay mas lalo natin pagagandahin yan at pasisiglahin. Kaya tumayo ang lahat dahil magkakaroon tayo ng exercisyo. Tumayo ang lahat! Alam niyo ang kanta to. Kung hindi man familiar, sundan lamang ang aking kanta. Ang lirik ng aking kakantahin at ang action. Ganito yun. Form, banana. Form, banana. Peel, banana. Peel, banana. Slice, banana. Slice, banana. Eat, bananas. Eat, bananas. Okay, alam mo na ba? Opo. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Form, banana. Form, banana. Peel, banana. Peel, banana. Slice, banana. Slice, banana. Eat, banana. Eat, banana. Isa pa. Form, potato. Form, potato. Peel, potato. Peel, potato. Slice, chop, potato. Smash, potato. Smash, potato. Okay, buhayin ba ito yung kalog dyan? Sabi ng buhayin na, magsubo ng maayos. Buhayin na tayo, bakit tayo tuturo sa buhayin class? Ngayon ay bago tayo tutungo sa ating pagsang-aaralin, ay magkakaroon tayo ng kasunduan. Basahin nga ng subay-subay ang ating kasunduan, class. Makikinig ang mabuti. Okay? Taas sa kamay at susunod. Magyakap sa mga gawain. Nangay sundin niyo ang ating kasunduan ito mo. Maasahan ko sa inyo yung class. Opo. Dahil maasahan, mabuti kung gano'n. Ngayon ay dumako tayo sa ating pagsang-aaralin. Bago tayo magsimulan, magkakaroon ulit tayo ng pangkatang gawain. Ito ay isang laro. Ngayon ay hahatiin ko ang klase sa dalawang pagkakatay lamang sa inyong kanay. At pipili ako ng dalawang representante dito sa harapan. Ang laro natin gagawin ay tinatawag na Draw What You Got. Kaya pipili ako ng representante. Yes, Sir Mark. Alam mo, kaya mo ito. At ano? Hindi. Nice kung for parehong lalaki. Yes, Rolly! Halika rin po sa harapan. Ang gagawin ay gagawin niyo ang sasabihin ko sa inyong dalawa. At nariyan dyan sa upuan na pagkat ay siyang huhula. Paunahan ito sa paghula kay
Pila kayo ng unang pangkat dito. Salita. Pangalawang. Dahil gusto kong marinig ang yawan ng unang pangkat. Ulit, gusto kong marinig ang yawan ng unang pangkat. Mali pala, ikaw ang unang pangkat. Ulit, gusto kong marinig ang yawan ng unang pangkat. Hindi naman magpapahuli ang pangalawang pangkat. Kaya gusto ko rin marinig yun. Okay, kung ngayon handa na ba ang lahat? Dahil handa na, simulan na yung sinabi ko kanina, simulan. Uy, pinsan! Tara! Sino mo ka? Tao? Bagay? Bagay! Teddy bear! Pusa! Sige, ulaan ka na niyo! Baka ma! Very good. Bata, bumutol bata. Daw, Ang nanalo para sa unang laro, sa unang puntos ay ang unang pangnapigyan nga ng palakpakan. May pangalawa ka, gusto mo mabal ng pangalawang pangkat kaya may pangalawa pa. Hindi kayo dito yung dalawa na kaya. Go na! Sige na! Saranggola! Ang nakaunang sagot ay ang pangkat pangalawa. Ngayon ay nagyan ng palakpakan! Dahil kayo ay may gusto sa bawat pangkat. Hindi na lang. Ngayon ay Nailumit na kanina ang saranggola. Ngayon ay sino nga ba dito ang nakagawa ng mismo ng sariling saranggola? Itaas ang kamay! Dalawa lang. Magaling tayo. Sige nga rin, Mark. Sabihin mo nga sa harap ng klase kung ano ang ginagamit sa paggawa ng saranggola. Ang saranggola ay ginagamitan ng self-pay, tapos mga stick, at mga tali na kapatid. Tama! Magaling! Palakpakan si Raymond! Napakagaling! Ngayon sa tamang ganyan sinabi na paggawa ay maaari kumamit ng self-pay, mga tali, baskat, tulipad, usan. Ngayon ay sino naman dito ang nakapagpalipad? Kinig. Kinig. Ngayon ay sino naman dito ang nakapagpalipad ng saranggoratas? Saranggola! Noemi, anong inararamdaman ko pag nakapagpalipad ng saranggola? Saranggola mo. Tama, kapag kaya nakapagpalipad ng saranggola, tayo ay syempre nakakaramdam na saya. Ano pa? Nais kong marinig ng ibang sagot. Yes! Marisa. Gumayo ka, pero alam mo sa kalooban mo ay may sagot ka. Ano ang yung nararamdaman? Ulit? Tama, magaling kapag tayo nakapagpalipad ng saranggola. Siyempre, nakakaramdam din tayo ng tuwa para sa ating ginagawa. Ngayon ay base sa ating ginugit kanina na laro at ang pinag-uusapan. Ano kaya sa tingin ninyo ang paksang ating tatalakayin sa umagang ito? Itaas ang kamay na gustong sumagot. Wala na kung taas na kamay. Nais mo kung tawagin yung mga pangalan? Yes! Michelle. Michelle. Tama! Ang tatalakayin natin sa umagang ito ay patungkol sa saranggola. Isang maikling kwento
ni Efren R. Abuel. Handa na ba ang lahat para sa tatalakayin natin ito? Oo! Dahil handa na, ay magkakaroon muna tayo ng layunin. Sige, basahin ka na sabay-sabay natin layunin sa umagang ito. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasakang na ipapahayag ang mga nangibabaw ng isipan at aral mula sa maikling kwento. Nasusuri ang maikling kwento ayon sa dulog ng sikolikal at nakabubuo ng tula sa maikling kwento ayon sa dulog sa sikolikal. Maraming salamat. Naway mabot natin ang layunin ito sa ating pagtatalakay ngayong umaga. Ngayon ay, handa na ba ulit kayo para sa ating talakayin? Dahil handa na ay mayroon tayong mga matatagpuan, mahirap na salita sa kwento nating tatalakayin. Kaya atin iyong alamin. Alam mo, kaya niyo ito. Basahin nga ulit ng sabay-sabay ang mga pag-uusap. Minsan, sa pagmataas ng lipad ng kanyang saranggola, Pagpatuloy at nabuloy ang hari kaya kumalagwa ang saranggola. Salusot at ngayong binatan siya, mahina inakit kundi pag-iwagsik sa ama ang kanyang nadarama. Matutuwa ang magdidinasi sa hirap ng buhay ngayon. Anang ama sa kanyang anak sa naghihirap na sinanas. Sa hindi niya nanakit, hindi pa niya binigyang halaga ang bulalas sa inyo ng kanyang ina. Bagpos ay minabuti nito makakapagpunto sa trabaho. Patayin siya! Bulalas sa kanyang asawang umiyak sa kanyang bibig. May nabugnos sa kanyang puso na malamang patay ang kanyang ama. ngayon, anong napansin niyo sa bawat pag-uusap class? May mga ibay sa langit. Tama, ang mga pag-uusap ay may salabuhin at ang mga sinalabuhin iyan ay ang mga mahihirap na salita na matatagpuan natin sa maraming kwento. Kaya ano pang hinihintay natin? Atilas, simulan ang alamin. Para sa unang pangungusap, sino ang gustong sumagot? Itaas ang kamay. Alam ko, madali lang yan. Kaya yes, Raymar! Itaas ka ng kamay. Okay. Ano ang sa tingin mo? Hindi ka lamang dito ng Lumayo. Minsan, sa pagpapataas ng lipad ng kanyang saranggola, naputol ang tali, kaya umalagwa ang saranggola. ano ang salita mo? Tama! Ang salita umalagwa ay lumayo ang ibig nitong pagkahulugan. Ngayon naman ay sa pangalawang pangungusap. Yes, Shirin! Nakaisa siya sa pag-aaral sa Luzon at ngayong binata na siya. Hindi hinanapin kundi pag-iwas sa sama ay kanyang naramdaman ng mga Ano, sa tingin mo pag-ibig? pagbukol. Tama! Ulit, bigyan nga ng pala. Maghintay, bigyan nga ng palakpak si Shirel. Yan. Magaling, yes, Lily. Para sa pangatlo. Matuto kang magdaldil na asin sa hirap ng buhay ngayon. Anak ama sa kanyang anak na naghihirap sa nararanas sa pagkikis. Tama ulit, ang ibig sabihin na magdindil ng asin ay siya magtiis. Kaya naman, sa pag... Ganito pala ang sagot niya. Hindi ko na. Tingnan ulit para mas klaro. Para sa pang-apat, sino ang gustong sumagot? Itaas ang kamay. Wala nang sumagot? Bakit? Yes, Shinky! Para sa pang-apat, Sa tindi ng hinanakit, hindi pa rin niya binigyan
bigyang halaga bulalas na iyon ng kanyang ina. Bagkus ay minabuti nito magpagumon sa trabaho. Ang magpakagumon ay nagpakasudsod. Tama ang ibig sabihin ng nagpakagumon ay nagpakasudsod. Ngayon naman sa panglima. Joy, mamaya na lang ito. Huwag kang lumahanday kapag Nakatay na siya. Bulalas na kanyang asawa. Umiiyak sa kanyang bibig. May nabubog sa kanyang puso na malamang patay na ang kanyang ama. Ang nabugnos ay pagdadalamhati. Tama. Hindi. May ideya ka? Ngunit iba ang nahanap natin sa... Ngunit yun naman ay maaaring isipin. Yes, Ate Ami. Maaaring mo na. Tama! Ito ang pinahanap nating tamang sagot. Ay pagsisisi. Ngayon ay maliwanag na ba? Opo. Basahin nga ulit. Ang mahirap na salita at hindi ka ganito. Umalagwa, Umalagwa, lumayo, magdildil ng asin, magbilis, maghihimagsik, pagtutol, napakahumon, napakasuso, nadugnos, pagsisisi. Ngayon ay alam na natin ang ibig kahulugan nito, ay nais kong gumawa kayo ng sariling pangungusap gamit ang salitang manihira. Para sa salitang malagwa, sino ang gustong Raymar ulit! Akala mo, pero gusto kong ikaw ang bumayo. Alam kong kaya-kaya mo ito. Malagwa. Sige, Pakinggan natin. Yes, Raymar? Malagwa. Malagwa. Napapunta na ako sa kanilang bahay. Lumalagwa ang nakakautang sa akin. Dahil ayaw na magbayad. Miss, Pakinggan na ulit. Gusto ko maliit dahil... napapunta na ako sa kanilang bahay. Lumalagwa. Lumalagwa. Na yung tao nakakautang sa akin dahil hindi siya magbabayad. Tama si Raymar. Ang sabi pa niya ay lumalayo na ang tao dahil hindi siya magbayad siya. Ito ang tao ay lumalaga. Para naman sa pangalawa, magdildil ang asin. Sino ang gusto magbigay? Yes! Lorisa. Mas pipiliin mo magdildil ng asin kaysa humingi ng tulong sa iba. Tama! Pero huwag naman masyadong magbibig ka talaga ng isip para hindi lang mamungi. Huwag ka ugalin yun. Dapat ay, kung hindi natin kaya, ay maghingi rin tayo ng tulong sa iba. Maliwanag ba, class? Oo. Dahil maliwanag na, ngayon ay magbibigay na ako sa ating kopya ng ating tatalakay. Handa na ba ang lahat para sa ating talakayan, class? Oo. Dahil handa na ay bibigyan ko kayo ng kopya. Ang ibibigay ko ng kopya ay dalawang maghahati sa isang kopya, dalawang tao. Maliwanag ba? Opo. Kaya pumili kayo ng inyong kapareha. Dalawa na lang, medyo marami lang yung file ko. Iaabot ko dito. Paghintay lang, bibigyan ko kayo lahat. Ops, huwag na muna basahin. Huwag masyadong excited. Handa na ba ang lahat para sa ating talakayin? Oo. Dahil handa na ay mayroon tayong mga gabay na tanong sa ating pagtatalakay mamaya para sa may kwento. Kaya, alamin muna natin ito. Sigurado akong masasagutan niyo ito dahil alam kong kaya-kaya mo.
Ano ang ugay na anak ang nakikita ng mga Maria at isinasiyang ng lalaki ko? Ikaw ay kaya ng lalaki ko ng malayang. Pangalawa, mabuti pa ang kawaliang pinakakinala ng anak. Nang ang pinakaanak, ano ang ibabaw sa kanyang puso para sa ama? Bakit hindi natagumpay ang unang pinag-negosyo ng anak? Sinasabi ng mga sa teknik ito na mas mabuting magturo ang karasan. Sumasang-ayon ka ba sa kaya nito? Ipaliwanag na namatay ang ama, umanay ito ay mananahimik sa anak. Paano ba? Ngayon ay nais ko nang simulan niyo ang pagbabasa. Hanggang maaari ay huwag niyong nakasan yung boses upang hindi mastorban ng nakabir. Maliwanag ba, class? Oo. Okay, simulan na ang pagbabasa. Mayroon lamang kayong 5 minuto para sa pagbabasa. Kung hanggat kaya, kung hindi naman ay masyadong mamadali. Tapos na mga basahin. Tapos na ba basahin ng kwento? Opo. Teka lang, nakikita ko mayroon pang dali pang patuloy. Sa akin tapos na, sigurado na bang tapos na lahat sa pagbabasa? Opo. Gusto kong marinig ang iyong klarong boses at malaki. Boses, yung klarong-klarong, sigurado talaga kayo. Uli! Opo. Tapos na ba? Opo. Dahil tapos na, ay ating sagutan ito ang gabay na tanong. Nang sa ganun ay maliwanagan tayo sa kwentong yung ating binasa. Para sa unang
Sino ang yes? Yes, Clarissa. Nagtaas ka ng ito. May ano niya? Ano pag-ugali ng anak ang pagkikita ng kapatid? Is niyang mahirapan ito ngayon kanyang kaya niyang bigyan ito ng malayaw na buhay. Siguro po para po sa akin, kung galing meron ang anak na gamitan ng ama, wala iba kundi ang pagkikita nito. Siguro pagiging makasarili at pagiging hindi naman masama ang pagiging ambisyoso sa buhay o may gusto tayong marating sa buhay. Siguro doon lang sa part na pagiging makasarili ng anak kasi hindi niya iisip yung pinagdaanan ng kanyang ama upang maabot ang naturang halaga ng pera, di ba? So, yun po para sa akin yung pinagdaanan. Magaling, may punto si Clarissa. Tama, ang nakikita ng ama sa kanyang anak kaya tiniis na itong maghirap ay sa kadahilan ng maaaring makasarili ang bata at ayaw niyang magtiis. Dahil sa tingin niya ay mayaman sila ay gusto niyang malayaw ang kanyang buhay. Ngunit ayaw naman ito ng kanyang ama dahil nakikita niya sa ugali ng kanyang anak na matigas ang kanyang ulo at ayaw magtiis. Maliwanag ba para sa unang katanungan? Opo. Para sa pangalawang katanungan, sino ang gustong sumagot? Itaas ang kamay. Yes, Rogie. Mabuti ba ang kagaliang pinapakita ng anak? So, para po sa akin, sa binasa ko pong kwento na pinamagatang saranggola ay ang pinakita po ng anak doon ay hindi po mabuti ang kanyang kagalian sapagkat sobrang makasarili po niya at hindi po niya inisip kung ano ang kahindihan ng kanyang decision. Kaya pinahayaan niya kanyang magulang ang kanyang ama na kung ano ang kanyang gagawin. Dahil nga ay meron siyang nabot at yun ay ginamit niya sa kanyang pagkakuan ng makasarili. Kaya hindi po mabuti yung kagalian niya. Tama, may punto, hindi mabuti ang pinapakitang kaugalian ng anak marahil ay ito nga ay makasali at matigas talaga ang ulo. Gusto niya ng malayo na buhay, ngunit iyon ay tinutulan ng kanyang ama sa kadahilan na ayaw niya lumaki ng matigas pa rin ang ulo ang kanyang anak. At ayaw din itong yung winawaldas sa pera ng sa walang kabuluhan na bagay. Gusto niya tumayo ito sa kanyang sariling mga paa. Kung gayon, sa pangatlong katanungan, sino ang gustong sumagot? Taas ang kamay. Ulit, taas ang kamay. Sino ang gustong sumagot? Wala ang gustong magtaas ng kamay. Basahin ulit ang pangatlong katanungan. Ano sa tingin? Yes, Clarissa. Ang nagbago sa mundo lang sa kanan ay ang hindi magsik sa kanan. Tama, sa kadahilan ng pakiramdam ng kanyang anak ay pinaghihigpitan siya ng kanyang ama dahil ayaw na ito bigyan ng kanyang mga kahilingan, ay nakaramdam ang anak na paghihiwalsi para sa kanyang ama sa kadahilan ng ito nga ay pinaghihigpitan. Kung kayo, sa inyong buhay na pinagtatayuan ngayon, sa aling parte mo kayo nakakaramdam ng paghihigpit sa inyong mga magulang? Raymar? Nagtaas, naging, mukhang, alam mo yan, ingit ka sa gila. Para sa akin, yung pag-iin mo. Pinaghihigpitan ka na yung magulang? Kasi baka instead na yung pangarap nila sa akin or mayroong hindi na-expect nila na magiging resulta ng kanilang pagkastos at magbibigay sa akin ng mga bagay para sa pag-aaral ay mapagla sa walang magulong bagay. Kaya pinag-iipitan ako nila mama at papa na magsasabihin mo na Maraming salamat sa iyong
pagbahagi sa iyong karanasan. Iyon ay tama. Tayo ay pinaghihigpitan ng ating mga magulang dahil gusto lamang nila tayo ay maging masunurin at huwag malinis ang ating landas. Lalo-lalo na, alam natin sa ating sarili kung ang ginagawa ng ating mga magulang ay siyang nakakabuti lamang sa atin. Maliwanag ba sa pangatlong katanungan? Magaling, ngayon ay tumungo tayo sa pang-apat na katanungan. Sino ulit ang gusto sumagot? Taas si Kamay. Sino ang gustong sumagot? Yes, Ate Jovi. Bakit hindi nagtagumpay ang pagkikilay ng negosyo ng anak? So, hindi nagtagumpay ang negosyo dahil hindi siya nag-inspire kung Tama, ikaw ay may punto. Hindi nagtagumpay ang kanyang ang tinayong munang negosyo ng anak dahil siya rin ay may pagkamatigasing malagang ulo. Kaya hindi siya nakanigil na nagdulo. Nais ko pang marinig ang ibang sagot para maayos natin matalakay ang pang-apat na katanungan. Yes, Tracy May, tumatawa ka. Mukhang gusto mo talagang ibahagi ang iyong ideya. Hindi nagtagumpay ang anak sa unang tinayong negosyo sapagkat ang kanyang mga trabahante ay hindi eksperto sa punta. Tama. Mababasa natin na ang anak ay binigyan ng 500 para magtayo ng kanyang negosyo pagkatapos niyang mag-aral. Ngunit, 50,000 pala. Ngunit, ang anak dahil may paghihimagsik siya sa kanyang ama, ay nagtayo siya saan? Yeah, sa malapit lamang kung saan magkakakompetensya sila ng negosyo ng kanyang ama. Ngunit sa kadahilan kaya hindi nagtagumpay ang unang tinayong negosyo dahil ang kanyang mga trabahante, kagaya ng sinabi ni Lizzie, ay hindi masyadong kagalingan kumpara sa kanyang trabahante sa kanyang ama. Kaya, ang kanyang negosyong tinayo ng anak ay nalugi. Maliwanag ba? May katanungan? wala. Dahil walang katanungan, ay lumako tayo sa panglimang katanungan. Marepre. Nais kong marinig ang iyong sagot. Nais namin marinig. Sinabi ng ama sa may nito na mas mabuting magturo ang karanasan, sumasang-ayon ba sa kayang nito? Sige, So, pagpatuloy. para sa akin, sumasang-ayon ako. Dahil sa pamamagitan ng karanasan, doon mo makikita ano ang kahinatnan ang hindi pagsunod ng payo ng iyong mga magulang. Ang karanasan ay isang magsisilbing. Ang karanasan ay siyang magsisilbing magturo sa atin lalo-lalo na kung yung karanasan yun ay isang pagkakamali. At ika nga nila, ang isang pagkakamali ng karanasan ay hindi na yun uulitin pa dahil isa nga yung pagkakamali. Yes, sino nga ba ang gusto pa uulitin ang isang pagkakamali? Natural ay hindi. Kaya, remark? Wow. Kaya, mabuti, iwasan natin ang magkabalikan. Sa ganun ay, nasa ayos-ayos landas na ating buhay. Ngayon, may katanungan para sa pang-ibang katanungan? Wala po. Dahil wala ay, lumako tayo sa panghuli at pang-anim. Sino ang gustong sumagot? Itaas ulit ang kamay. Rajili, nais ko marinig ang ibang estudyante, mga magagandang estudyante kong narito. Nais ko namang marinig ang iyong sagot. Hindi kumukulot ang iyo. Mga nagkasagutan ka ba? Magaling. Kung wala ay maaari kang tumawag ng iyong kaibigan. Wala friend, di ka nga nila. Joy. Yes, Joy. Joy. Joy, ang bon. So, ang anim na katanungan ko, nang pumatay ang ama, umano ba itong may hinahanapin sa anak? Hindi po. Kasi yung kanyang ama ay hindi naman nagtanim ng sama ng loob sa kanyang anak sa kabila na ito ay meron silang hindi pagkakaunawaan sapagkat mahal niya ang kanyang anak. Sadyang ang kanyang anak lang talaga yung matigas ang damdamin dahil nagpadala kung ano yung bugso ng kanyang damdamin. Kita niyo na, ang isang ama, ang ating mga magulang ay talagang mahal na mahal tayo. Ika nga
sa binasa natin kwento na kahit na mamatay ang kanyang ama at hindi pa rin siya nirespeto ng kanyang anak, ay nanatili pa rin ang bukalang loob ng kanyang ama at ang pagmamahal. Dahil, kung ano ba itong may nanakit? Wala. Kahit naramdam na niya hindi siya nirespeto ng kanyang anak, ay pumanaw pa rin siya may pagmamahal sa anak at may pagmamahal at proud. Sapagkat, yes, at Yami, mayroon ka na isidagdag. Namatay ang kanyang ama na mag-proud sa kanyang unlat or nag-improve ang kanyang kaugalian ng kanyang anak baga na mature. Tama, sagot Yami. Kumbaga, nanatili pa rin siya proud sa kanyang anak dahil sa kanyang paghihigpit rito ay nagbunga ang kanyang ginawa para sa kanyang anak. Kung kaya hindi siya nagtanina, hinanatid bagos ay minahal pa nito hanggang sa kamatayan. Mayroon bang katanungan? Dahil wala, ay suriin natin ang kwento ito ayon sa loob na psychological. Mayroon tayong tatlong katanungan. Nais kong basahin nyo ulit ito na sumay-sumay. Katanungan ba nangihibabaw ng pag-iimagsik sa puso ng anak para sa kanyang ama? Kung ikaw ang anak sa kwento, anong damdamin ang nangihibabaw sa iyong puso? Kung ikaw naman ang ama sa kwento, anong damdamin ang kaihilain mo sa iyong puso? Para sa unang katanungan, sino ang gustong sumagot? Itaas sa kamay. Wala na magtaas? Maaaring basahin muli at i-recallan yung mga memory. Yes! Raymar! Nagtaas ka ng kamay. Okay, so katarungan ba ang nangihibabaw na paghihimagsik sa puso ng anak para sa kanya? Hindi. Bakit? Dahil ang anak ay hindi niya nakita ano ang halaga ng ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Tanging sarili lamang niya ang kanyang iniisip yung mga punto at mga gusto ng kanyang ama para sa kanyang anak. Tama. Hindi ba katarungan ang pinapairal sa puso ng anak dahil hindi niya nakikita gaya nga nasabi ni Raymar, yung magkakasi, ay hindi niya napapahalagahan ang kanyang ginagawa ng kanyang ama. Na yun ay para lamang din sa kanyang kapakanan. Maliwanag ba? Oo. Para sa pangalawang katanungan, basahin ulit. Kung ikaw ang anak sa kwento, Anong damdamin ang nangihibabaw sa iyong puso? ano nga bang damdamin kung ikaw ang anak sa kwento? Yes! Mula. Nais namin marinig ang mga ng boses para sa pangalawang katanungan. Kung ikaw ang anak sa kwento, anong damdamin ang nangihibabaw sa iyong puso? Siguro para sa akin bilang anak ay pagdating ko bilang sa pagpuloy, magpumanya. bilang isa paraan ng disiplina ng kanyang anak, kanyang ama sa kanyang anak. Pagkat ang mga magulang ay walang na hindi mapabuti ang kanyang anak. Ngayon, mananay pa rin sa iyo ang pagmamahal at pagpapahalaga sa disiplina ng iyong mga magulang. So, sabi ni Ulang kay kung siya ay anak sa kwento ay yung papahalagahan ng mga disiplina ng kanyang mga magulang. Ngayon ay maliwanag ba para sa pangalawang katanungan? Oo. Ngayon naman ay sa pangatlo ulit. Yes, honey. Honey. Kung ikaw, Anong damdamin ang kailangan ko kailangan mo? Dami siguro. Kung ako naman ay maging ama, huwag tumawa. Nice na lang ito sa aking sagot. kahit gaano pa ka matigas ng ulo ang aking anak, tatanggapin ko pa rin siya at papatuloy ko ako ng Tama, kung si Honey daw ay magiging ama sa kwento sa totoong buhay ay tatanggapin pa rin niya ang kanyang
anak, hindi mananaig sa kanya paghihimagsik para sa kanyang anak. Ngayon ay nais kong muling pakalinig ng ibang sagot. Yes! Rally. Yes, sa pangatlong katanungan. Pangatlong katanungan. Ikaw. Buhay ka naman ang ama sa kwento, anong tandaan ng pag-ihira ng mga sa kurso. So, para sa akin, kung ako ang mga sense ng kwento ay una-una talaga ay gagamitin natin yung disiplina, kumbaga kung tayo nagagalit. Pagkatapos naman ay maging consistent tayo sa pagmamahal sa ating mga anak. Kumbaga, disiplina na yun. Ganun. Ano lang? Para sa iyo ay mananaig pa rin sa pagmamahal sa iyong mga anak, lalo-lalo na ang pagbibigay ng disiplina para sa iyong mga anak. Ngayon ay may katanungan ba para sa pagsusumay natin sa lulong ng psikologikal sa kwento? Wala na po. Dahil wala na, sigurado nga ba wala na? Oo. Dahil wala na, ay magkakaroon ulit tayo ng pagkatang gawain sa umaga ito. Hahatiin ang kaso sa dalawang anay, yung lamang kanina, yung pagkat lamang kanina. Ang gusto ko ay gumawa kayo ng isang tula sa maikling kwento, ayon lamang sa dulog na psikologikal na ating pinag-uusapan dito. Maliwanag ba? Opo. Dahil maliwanag, sige maaari nyo na gawin. At narito ang pamantayan. Basahin na, yes. Maaari mo kung basahin, Joy. Ang ating pamantayan kasunod pamantayan para sa buwan. Ilalaman, 22 portions. Kausayan sa pagbigas, 10% operasyon, 5% at may kakuha na 35%. Maraming salamat. Maaari nyo nang simulan dahil pagkatapos nyo gumawa ay ninyo iprepresenta dito sa harapan ng klase. Maliwanag ba? Oo! Dahil maliwanag, simulan nyo na. Simulan nyo na, class. Huwag kalimutan ang operasyon kaya lahat tayo magtutulong sa magawa. Ngunit, naman nasa dulog na saan niya kailangan lamang kaya madaliin. Dahil alam kong kaya-kaya niyo yan. Taon na tapos ito.
pero crown na siya. Tapos na ba ang lahat? Opo! Okay, bilisan. Wow, nagaganda. Unang pagkat sa Ako'y lamang may tibas na naroon na nilalaman. Hindi na lang pahabain pa. Dalawang pagkatapos na ba? Hindi mababantayan. Modelo ng mga bata. Nalalapit na ang oras, kaya mga kalmari ay bilisan. Dahil ipipisin naman yan dito sa harapan class. Dahil bilisan ng Tapos na ang unang pagkat sa pangalawang pagkat kaya. Pakibilisan. Ikaw na ma'am. Namin tapos na ay unang pagkat mahalin na yung physical dito sa harapan. Alam niyo, tulak. Kanini class, pakinggan natin yung kaklase magbahagi sa kanilang tulak. Dahil sa ang pagmamahal ng isang sa kahit anong gagawin ng kabalitan, pagmamahal ng isang nakulang ay walang hanggan. Kahit ng boses mo minsan iligtas ng malakas, damdamin pa rin nila ay mananatili. Sa mga taong ating labis nilahangaan, sila lang ang tanging ating mababalikan. Sa pagbuhos ng unos sa ating buhay, andyan si Ama't Ina sa ating tatanggap at magbibigay. Maraming salamat. Mabalik para sa pangalawang pangkat. Ganda umaga para sa ating lahat. So, ang aming tulay, pinamagatang Ama. Siya ang haligi ng ating tahanan. Dapat na irespeto at pahalagahan. Dahil ang lahat ng payo nila ay para sa ating kabutihan. Ang kanilang pagsisikap at pagtsatsaga ay hindi matutumasan ng kahit anumang halaga. Amang kay Gahira, modelo ng lahat ng bata. Kumagaling ang dalawang pangkat ay parang magaling. Palakpakan niyo yung mga sarili. Palakpakan niyo yung mga sarili ka. Napakakang sa inyong dalawang pangkat. Kaya ngayon ay binigyan natin ng punto sa bawat pangkat. Para sa unang pangkat, sa makinig, unang pangkat. Makinig class. Para sa unang pangkat, ang yung puntos ay para sa nilalaman ay siyempre binibigyan ko kayo ng dalawang puntos. Dalawang puntos. Bali pala, dalawang puntos. Para sa kausayan sa pagkas, ay binibigyan ko rin kayo ng 10 puntos. Nakikita ko namang mahusay ang inyong tagapagtulad dito sa harapan. At para sa kooperasyon, nakikita ko mga iba talaga sa inyo ay hindi tumulong. Bakit kaya sa susunod ay isayan na tumulong? Kaya binibigyan ko kayo ng 4 na punto. Sa kabuuan,
34 na puntos. Hindi na rin masama. Wala pa lang. Para sa pangalawang pangkat, sa nilalaman ay binibigyan ko rin kayo na 20 punto. Pahusay, nakikita ko naman ang nilalaman sa akin. Para sa pagsayan sa pagbigas, na binibigyan ko rin kayo ng 10 punto. At sa kooperasyon, nakikita ko nagtulong-tulong talaga sila. Hoy, nakikita ko. Kaya binibigyan ko kayo na 5 punto sa kabawalan ay. Hindi na masama. Kaya sa unang pagkata yung mga bulama. Ngayon ay wala na ba katanungan, class? Wala na po. Dahil wala ng katanungan ay lumako tayo sa evaluation. May kimpag susulit lang. Kumuha na isang kapat na papel. Narito ang inyong katanungan pala. Basahin na ang panuto. Hindi naman ang titik ng tamang sagot. Pili lamang hindi na sa tamang sagot. Ilagay sa loob. Papel. Ano mo po? Tapos na ba? Opo! Dahil tapos na, ipasa sa harapan ang iyong mga papel. Ang mahulihan, hindi tatanggap ng meditan. Minus 5. Ngayon ay wala namang katanungan sa tinalakay natin may kwento kanina. Wala na po. Ang may kwento natin kanina ay patungkol sa anak at ama na ang anak ay matigas sa ulo, ang ama naman ay isang mapagmahal na ama sa kanyang anak. Kaya, ano kaya ang aral na inyong napulot na magagamit niyo sa inyong buhay? Ang aral na pulot niyo sa kwento na magagamit niyo sa ating buhay na nakatayo tayo? Raymond! Para sa akin, huwag natin isipin na mali yung pagbibigay sa atin ng mga aral at mga rules and regulations ng ating ama para din yan sa ikakabuti natin. At lagi natin tatandaan na yung magulang natin ay sila yung mas nakakaintindi at mas nakakita kung ano yung nakakabuti sa atin at nakakasama sa ating pagkatao. Tama, magulang talaga natin na siyang nakakaintindi at siyang masasandala natin sa balang araw. Kung tayo man ay isang magkakamali, ay patuloy pa rin tayo tatanggapin na ating mga magulang. Ano pa? Sino pa ang may gustong sumagot? Wala na? Wala na ba katanungan, class? Wala na po. Wala na ay, dahil wala na tayong oras, ay magkakaroon tayo ng takdang aralin. Narito yung takdang aralin, isulat ko sa inyong kwaderno. Basahin na sabay-sabay. Gumawa ng isang salaysay patungkol sa karanasan kung saan nakakaramdam ka ng pag-ibig ng inyong mga magulang. Ang salaysay ay hindi bababa sa 50 na salita. At isulat ito sa short bond paper. Narito ang iyong pamantayan. Sundin ang pamantayan nito ng sakli makakuha ng malaking puntos. Basahin nga lang sabay-sabay. Nila